Mas mabuti pang nasa loob na lang ako. Bakit kaya pumasok si Camila, ani Cheska? Hayaan mo siya. Namimiss kasi ang anak niya. Kahapon pa yang hindi mapakali, sagot ni Jennifer. Di ba nakausap na niya ang anak niya? Ba't mukhang wala pa rin siya sa mood? Pagod siguro, hindi kaya madaling magluto. Kung sa bagay, may panahon din akong ganyan. Pero kaya nga tayo nandito para mag-enjoy. Hayaan mo na, tayo na lang ang mag-enjoy dito. Sana pala dinala ko na lang ang boyfriend ko dito. Sana hindi ako naiinggit sa inyo. Sabi ko na sa'yo dalhin mo, tingnan mo ngayon. Nag-i-enjoy naman natatawang sabi nito. Sige, mag-enjoy kayo dyan at nilalamig na ako. Papasok muna ako, paalam ni Cheska. Ito talagang kaibigan ko. Babe, dapat nagpabook na tayo ng ticket ni Camila. Gusto ko kasing makita ang anak niya bago ako bumalik ng US. Sige, pwede naman tayong mag-book online para makauwi siya agad sa kanila at makabalik agad. Alam kong sabik na rin si Camilang makita ang anak niya. Kaya siguro kahapon pa yon tulala. Ano kaya kung tulungan nating hanapin ang ama ng anak niya? Kahit papaano naman ay makilala ng bata ang papa niya. Kawawa naman ang bata. Magandang idea iyan, babe. Kakausapin ko siya mamaya. Habang si Cheska naman ay umiinom lang sa loob at si Camila naman ay nakaupo lang at para bagang malalim ang iniisip kaya inaya nito si Cheska na sabayan siyang uminom ni Camila. Camila, ang lalim ng iniisip mo. Mabuti pa samayan mo akong uminom. Sige po, pero hindi lang ako magpapakasobra ng inom kasi may trabaho pa ako bukas. Okay, kaunti lang naman ito. Ang sweet nila, no? Kaya nga pumasok na ako. Nakakainggit sila. Sana sinama ko na lang dito ang jowa ko. Magkwento ka naman sa buhay mo. Bakit ka ba iniwan ng nakabuntis sa'yo? Ay ang ganda-ganda mo naman. Tapos marunong ka sa bahay. Nasa iyo na lahat. Ang tanga-tanga naman ng lalaking iyon. Nagkakilala kami sa isang kasino. Hindi ko inakalang magkakagusto ako sa lalaking iyon. At mahulog ang loob ko hanggang sa may mangyari sa amin. Ayun, bigla na lang siyang nawala na parang bula. Hindi ko alam na buntis na pala ako. Naghintay pa naman ako ng ilang linggo sa kanya, pero wala. Talagang hindi na siya nagpakita pa. Iniisip ko na lang na patay na siya. Bakit hindi mo siya hinanap? Bakit ako ang maghahanap sa kanya kung mahal niya talaga ako? Napakasad naman pala ng kwento ng buhay mo. Kung sakaling bumalik siya tapos nalaman niyang may anak na kayo, tatanggapin mo ba rin ba siya? Sa tingin ko wala nang rason para bumalik pa siya. Kaya ko namang buhayin ang anak ko. Yan ang babae palaban. Tama ka rin naman, pero paano ang anak mo gustong makilala ang tatay niya? Siguro hindi ko ipagdadamot sa kanya ang makilala ang totoo niyang ama. Paano naman kung gusto niyang kunin ang anak ninyo? Hindi ko basta-basta ibibigay sa kanya ang anak ko. Matapang at maprinsipyo ka, Camila. Kaya pala kung mag-alala ka sa anak mo ay ganyan na lang dahil mahal na mahal mo ang anak mo. Oo, mahal na mahal ko ang anak ko. Higit sa buhay ko. Napakabait ng batang iyan. At napakaswerte naman ng anak mo sa'yo. Pasensya ka na. Na-judge kita. Hindi ka naman pala basta-basta. Kayo po ma'am, may anak na po ba kayo? Sa totoo lang, hindi ako magkaanak. Kaya nasabi kong ang swerte mo. Sige, inom pa tayo. Napakaseryoso namang dalawa dyan. Sana naman kami, sabi ni Jennifer. Babe, mauna na ako sa kwarto ha. Paalam ni Gab. Babe, dito ka muna. Hindi, usap ang babae yan. Maaga pa ako bukas. Okay, sige babe. Sabay halik sa labi bago magtungo si Gab sa kwarto nila. Ano bang pinag-uusapan nyo? Sali naman ako dyan. Wag na, puntahan mo na lang si Gab. Mamaya, nagigisingin ko rin naman yan mamaya. Natatawang sabi nito. Kawawa naman pala itong si Camila.
Biruin mo, pagkatapos ng may nangyari sa kanila ng ama ng anak niya, ay hindi na talaga nagpakita. Napakabastos ng lalaking yon. Okay lang yan, Camila, may anak ka na naman. Kami nang kukuha ng ticket mo, pauwi sa inyo at pabalik dito. Magbubook na lang tayo online. Yung ibibili mo ng ticket, ibili mo na lang ng cellphone para pang video call para may magamit naman sila doon pag gusto mong makita ang anak mo. Napakabait na amo, di ba? Saan ka makakakita ng ganitong kabait na amo ngayon? Pwede mong makwentuhan, nakikisabay sa trip ng mga empleyado. May mga amo na iba ang tingin nila sa mga katulong o empleyado nila. Kaya nga po, nahihiya na po ako sa inyo, Ma'am Jennifer. Sus, ano ka ba? Sa US, kahit yaman mo, hindi kami sanay na may maid dito lang naman sa Pilipinas. Pero sa totoo lang, nagpapasalamat ako sa iyo, Camila. Dahil sa iyo natutunan kong magluto. Si Mami lang kasi lahat ng kumikilos. Ako, uuwi ako, kakain na lang ako. Kaya dapat ako magpasalamat sa iyo. Tapos hindi ko na kailangang mag-alala pa kung sino ang mag-aasikaso kay Gab. Kasi nandyan ka, may magluluto sa kanya, may maglalaba at maglilinis ng bahay. Kung padagdag na lang kayo ng katulong, kawawa naman si Camila. Kung siya na lang mag-isa ang laki-laki ng bahay ninyo, tapos 3 lang ay nakatira, sabi ni Jennifer. 3 pa rin naman sila. Dahil dadating ang anak niyang si Tintin, o diba? Parang proxy ko lang. Mahilig din sa bata si Gab dahil sa Amerika, maraming mga bata ang lumalapit sa kanya. Sa tingin ko kung magkakaanak ako, mas magiging close sila ng papa niya. Kasi talaga ang taas ng pasensya ni Gab sa mga bata. Kaya nga gusto kong may bata sa bahay. Kasi ako, gusto ko rin matuto kung paano mag-alaga ng mga bata. Titingnan ko si Camila kung paano niya asikasuhin ang anak niya. Para pag ako na nagkaanak, gagayanin ko si Camila kung paano niya pinapalaki ang anak niya. Sana nga pagbalik ko ay nasa bahay pa si Tintin dahil ibibili ko rin siya ng maraming damit at toys. Sige lang po, ma'am, matagal pa naman po ang pasok niya. Tuturuan ko rin po si Tintin na maglinis ng bahay para nang sa ganun ay may matutunan siya sa buhay. Ay kawawa ang bata. Kung paano siya magtrabaho sa bahay ay hindi pa niya kaya. Napakasipag po ng batang yan. Marunong na po siyang maglaba ng damit niya, maghugas ng plato. Manghang-mangha si Jennifer pati si Cheska sa pagpapalaki niya sa anak niyang si Tintin. Kung ganyan ang pagpapalaki mo sa anak mo ay isa kang mabuting ina. Dahil tinuturuan mo siya ng gawaing bahay at sa paglaki niya ay dadali naman niya ito. Nakakatawa pala ako. Kahit isang pinggan lang, hindi pa ako nakakahugas kasi magagalit si mama. Mas maganda pala kung ganyan, no? Aminin ko, pagdating ko dito hindi ko alam ang gagawin kaya ako nagsabi kay Gab na kukuha kami ng katulong. Hindi ko alam kung paano magluto, maghugas kahit maglaba. Hayaan po ninyo, ma'am. Tuturuan ko po kayong maghugas ng pinggan. Natawa si Cheska sa sinabi ni Camila. O bakit ka natawa, Cheska? Sino bang hindi matatawa ay ang laki mo na hindi ka pa marunong maghugas? Oo nga, nakakatawa. Pero Camila, turuan mo talaga ako para pagkasal na kami ni Gab, hindi ko na kailangang iasa pa sa katulong ang lahat. Baka iwan ako ni Gab. Hala, sige. Maiwan ko na kayo ha at lalambingin ko pa si Gab. Saka siya pumasok sa kwarto pero naiwan pa rin si Cheska at si Camila. Nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang dalawa.